isang mapagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa sa atin. Muli, narito po tayo sa ating online Bible study tuwing alas 4 po ng hapon dito po sa Rema Pills. Nag-start po kahapon, may bago po tayong topic. Ang bago po nating topic na pinasimula ni Pastor Marlon kahapon ay yung 7 habit of lukewarm Christian. Naibigay po sa atin kahapon ni Pastor Marlon yung number 1 at number 2. Ngayon po, pag-aralan po natin kung ano ba yung habit 3 at habit 4. Ngayon, dito po tayo sa may habit number 3. Kapag po kasi sinabing habit, ito po ay nagiging ugali natin. Ugali or madalas natin itong ginagawa. At nandoon po na kung ito po mga bagay na ito ay ginagawa natin o yung mga ugali na ito ay meron tayo at nagagawa nga po natin, sabi po ng Panginoon, tayo po ay lukewarm Christian. At ano ang sabi niya sa mga lukewarm Christian? Isa pong bagay na sinabi niya dito ay isusuka kita o isusuka niya ang mga tao na mayroong hindi stable na relationship sa Diyos. Hindi maintindihan ng Diyos kung tayo ba ay mainit or malamig. Ngayon, yung number 3, ang sabi niya po dito, comfort is chosen over conviction. Ito po yung ugali na meron po ang mga Kristiyano. Ang sabi niya, comfort is chosen over conviction. Mas pinipili ng taong ito yung mga comfort na pananalita kaysa sa mga correction. Sa madaling sabi po, ito po yung mga tao na mahirap i-correct. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung meron kang katabi, madali ka bang i-correct or na i-correct ka pa ba? Ngayon, ito po yung mga klase ng tao na sabi niya dito, anything that corrects, you feel harsh. Tuwing siya ay i-correct ni pastor or ni leader, ang dating nito sa kanya, siya ay sinasaktan. O sabihin natin ay hinihigpitan or di naman kaya ay ipinapahiya. Dahil nga siya ay nasanay sa mga comfort words. Gusto niya siya ay masabihan lang ng mga mabubuti at magagandang bagay. Pero kung dumating na yung koreksyon sa buhay niya, ang nangyayari po ay hindi siya nagiging komportable. Ito po yung mga klase ng tao na klase o ugali ng tao sa simbahan, sa loob ng simbahan, na kapag kinorek mo ay nagtatampo or nagdaramdam. Nawawalan sa mood, nagbe-make face, or hindi naman kaya, hindi mo na magsisimba, magpapalamig muna, ganito ganyan. Kasi nga, napagsabihan at hindi siya sanay sa bagay na yon. Hindi siya komportable sa mga ganong bagay. Sabi po niya dito sa may 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2. Kung may mga Biblia po kayo, makapagbukasan po kayo sa akin. Sabi niya, mga lingkod ng Diyos. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Ito po ay sinabi, ito pong ganitong klase ng ugali ay problema din isa sa mga problema ni Apostol Pablo sa simbahan sa Corinto. At marahil dito po sa atin ay nagiging problema rin po yung ganitong klase ng attitude o ganitong klase ng paghabit o nagiging ugali nating mga Kristiyano. At alam niyo po, may certain time na tayo po ay kailangan mag-stay sa gatas. Pero kung tayo po ay bumibilang na ng mga taon sa simbahan at meron pa rin tayong ganitong pakiramdam na kapag kinokorek tayo ay hindi natin ito matake as pang build or pang muscle, kundi ito itinitake natin, sabi nga niya, as harsh. Nandoon po na tayo po ay pumapasok bilang isang lukewarm Christian. Hindi maintindihan
ng Diyos kung ano ang estado ng relationship natin sa Panginoong Hesus. Sabi pa niya dito, conviction is avoided instead of welcome. Kapag siya ay kinorek or kapag siya ay itinuwid, ano po, ang nangyayari, ito ay hindi niya tinatanggihan niya, kumbaga hindi niya matanggap sa sarili niya na meron siyang flaws or merong kailangan ituwid sa atin, hindi welcome. Ano po, sa buhay ng taong ito na siya po ay maikorek or maituwid. Discomfort is seen as a problem to escape. Kapag ka hindi na komportable sa simbahan, kapag ka hindi na maganda yung nangyayari, pag malungkot na sa church, ito ay parang problema sa kanya na instead na siya po ay tumulong para masolusyonan ng mga bagay na ito, siya po ay gumagawa ng paraan para umalis or lumayo. Mga kapatid, alam niyo po, ito po ay isang mahirap na klase ng ugali pagka po meron po tayo nito. Bakit? Kasi kailangan mong laging pakibagayan. Kailangan lagi kang pakisamahan. Kailangan lagi tayo yung inaayo or dito sinusuyo tayo na baka pagka may maling desisyon si pastor, nagtatampo. O kapag may hindi nagustuhan na desisyon si leader, ay nagquiquit sa simbahan. At alam niyo po, iwasan po natin yung ganitong klase ng ugali or ng ganitong klase ng habit. Kasi alam niyo po, pag sinabi kasing habit, ito ay hindi yung isang araw lang na boom, na de-develop na sa'yo. Hindi. Kundi ito ay naproproseso kapag ka ito ay palagi mong ginagawa. So matuling sabi, ito po ay napapractice. At kung napapractice natin yung mga bagay na ito, ay mali po. Ulitin ko, sabi niya dito sa my number 3, comfort is chosen over conviction. Meron po akong isang naalalang kwento. Meron pong isang bata na nagkaroon siya ng maliit na sugat. Sobrang maliit na sugat lang sa bantang binti niya. At alam niyo po, syempre kapag ang sugat ay sariwa pa, lumalabas pa ang dugo, alam niyo po, masakit yan. Excuse me po, masakit yan. At nandoon po na ang unang gustong gawin ng nanay ay linisan, hugasan, at lagyan ng gamot para gumaling. Dahil po yung bata ay nasasaktan at hindi niya ito kayang i-take, tinatanggihan niya, lumalayo siya sa nanay niya. At alam niyo po, hindi siya mapakialaman ng magulang niya kasi nga, siya mismo ay ayaw niyang magpapakialam. Kaya po ang nangyayari, lumipas po yung mga ilang araw at yung sugat ng bata na maliit lang, nagsimula lang sa maliit, ay lumala. Lumala ito ng lumala hanggang sa kinailangan niya ng dalhin sa ospital kasi hindi na kayang ng gamot na linis-linis lang or pahid-pahid lang ng mga kung ano-anong mga gamot, kundi kailangan na niyang dalhin sa ospital kasi nga yung sugat niya ay malala na. Ano po ang gusto kong ipuntos, mga kapatid? Ang point is, yung mga ganitong klase, kung hindi ka papayag, kung hindi magiging welcome sa'yo yung koreksyon na ibinibigay sa'yo as para makatulong at ang tingin mo natin ay sinasaktan tayo, yung simpleng bagay na ito ay magkokos sa atin na magiging malala ito hanggang sa mawawalan ka na ng gana na magsimba pa. Bakit? Kasi yung relasyon mo sa Panginoon ay tuluyan na itong nawala. Mga kapatid? Sabi niya dito, comfort becomes the goal instead of transformation. Ang gusto ng tao nito ay yung mga comforting words. Yung maririnig niya na ang ganda na ang galing mo sa ganito, na kapag ka nakakarinig siya ng ganun ay masigla siya, nakikita mo siyang masigla. Pero kapag ka na kinorek mo na siya ay hindi na makita sa kanya na kumbaga maging goal niya sana ay mag-transform or mabago. At pansinin po natin, yung mga kasamahan natin na naging willing silang matuwid, naging willing sila na maikorek. Nasaan na sila ngayon? At kung tayo naman na hindi naging willing, at ang hangad lang natin ay yung maging komportable, maging convenient sa loob ng simbahan, ay nasa saan na po tayo ngayon? Dito po sa may Kawikaan, chapter 15, verse 32,
And buksan ko po dito sa may Kawikaan chapter 15 verse 32. Ang sabi niya, ipinahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangangaral. Ang unang ipinapahamak ng isang taong hindi marunong tumanggap ng koreksyon ay ang kanyang sarili. Sabi po niya dito, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Sabi niya po dito, yes, masakit ang makorek. Masakit na tanggapin na mayroon tayong flaws. Pero ang sabi niya, kung makikinig tayo sa taong nagtutuwid sa atin o maging sa pagtutuwid sa atin ng Diyos, ng kanyang mga salita, alam niyo po mga kapatid, ito po ay nagdaragdag sa atin ng alin? Ng kaalaman, at ito ay nagiging dahilan kung bakit tayo lumalago bilang mga Kristiyano. Yes, masakit. Pero ito ay parte ng paglago natin bilang mga Kristiyano. Dito po tayo sa may habit number 4. Ang sabi po niya dito, obedience keep getting delay. Ano po? Kung meron po kayong mga Biblia, buksan niyo po dito sa may awit 119, verse 60. Sabi po niya dito, kaya ako'y nagdumali upang hindi na mabalam. Pag sinabing mabalam ay madelay sa English. Ano po? Sa hangad kong masunod na ang bigay mong kautusan. Ano po? Ang sabi niya, ulitin ko, kaya ako'y nagdudumali upang hindi na mabalam. Ano po? Nagdudumali ang taong nakarinig ng utos ng Diyos na alin? Nagampanan kung alin yung ibinigay sa kanya ng Diyos. At sabi niya dito, sa hangad kong masunod ang bigay mong kautusan. Ang number 4, ang sabi niya, obedience keep getting delay. Merong pagsunod. Ginawa natin yung iniutos sa atin. Kaso nga lang, laging delay at laging late. Ngayon, saan papasok yung pagsunod na yun? Ito po ay masasabi natin, yes, sumunod ka, pero sa time na kinailangan yung pagsunod mo ay hindi mo nagawa. Pero ito po ay masasabi nating disobedience. Ano po? Bakit? Kasi sabi niya, there is always more time. Tomorrow always feel guaranteed. Ito pong habit number 4 ay madalas nangyayari, lalong-lalo na sa mga nagmi-ministry. Ano po? Like for example, kailangan magsimula ng ganitong gawain. Bawa sabihin na lang natin sa practice, kailangan mag-practice ng ganitong gawain, ay nandoon po na dumarating ay late na. Ano po? At ito pong habit number 4, direct to the point na po, sabi niya doon, wala na yung excitement mo sa pagsunod or sa pagganap natin sa pinagagawa sa atin ng Diyos. Lagi na lang na may bukas pa naman. Parang lagi tayong nakakasigurado na, ay, kaya pa yan bukas. May oras pa naman. Yan yung mga katwiran na kung saan nade-delay yung pinagagawa sa atin ng Panginoong Hesus. Kamustahin natin ang ating mga sarili. Ano po? Nagagawa ko pa ba on time? Excited pa ba ako na sumunod sa pinagagawa ng Panginoong Hesus? Sa may Lucas chapter 9, verse 59 to 62, ang Diyos po ay nagtawag ng mga tao na gustong sumunod sa Kanya. Nagtawag siya. At ang una niyang natawag ay ikakasal pa. At sabi niya, Panginoon, kakakasal ko pa lang kasi baka pwedeng mag-stay muna ako sa pamilya ko. Saka na lang ako susunod. At yung isa, meron namang bukid. Panginoon, kabibili ko lang kasi ng bukid ko. Baka pwedeng asikasuhin ko muna at kapag okay na, saka ako sa'yo susunod. At yung pangatlo naman, ang sabi niya ron, may patay kasi kami. Baka pwedeng asikasuhin ko muna at saka na lang po ako susunod. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo ay tinawag ng Panginoon, iniisip niya kung alin yung may iwanan mo. At concern ng Diyos sa kung ano ang may iwanan mo. Kaya kung tinawag ka ng Panginoong Hesus, wag po tayong magpa-delay or wag po tayong magpalit na tumugon sa pinagagawa sa atin ng Panginoong Hesus. Kasi kung sabi niya, kung magiging habit natin ito, ano po, kung magiging ugali natin na, ay kaya pa naman, may oras pa naman, may mga ilang panahon pa, saka ko na lang ito gagawin. Hindi pa naman kailangan eh. At isa pa po, alam niyo po, yung word na sa ministry o sa pagsunod, sa obedience natin sa Panginoon, yung word na, pwede na yan, okay na yan. Ano po, may best pa naman tayo na kayang ibigay, pero dahilan sa wala na nga yung excitement natin sa pagsunod,
kaya lumalabas sa labi natin ay okay na yan, pwede na yan. Ano po, sa Lord ay, gusto ng Lord ay yung excellent service po natin. Sabi pa po niya dito, urgency fades. Ano po, yung sense of urgency ay nawawala na sa atin. Ano po, kasi wala na nga yung pagsunod natin wala na yung excitement na gampanan yung pinagagawa sa atin ng Panginoong Hesus. Take note mga kapatid, ito po ay habit na hindi lang isang beses na ito ay nagagawa natin. Ang akala natin na kapag ang tao ay namumuhay sa kasalanan, yes, tama, na ito po ang talagang unang nagiging dahilan kung bakit tayo ay hindi matanggap ng Diyos sa langit, kung tayo ay namumuhay sa tinatawag na kasalanan. Pero, meron din pala na kahit nasa loob na ng simbahan, kahit na matagal na sa loob ng simbahan, kung tayo po ay lukewarm sa harapan ng Panginoong Hesus, tayo po ay isusuka ng Diyos. Ano po, ay mga kapatid, wag nawa dumating sa buhay natin yung sinabi niyang Lord sa Matthew chapter 7 verse 21, na sabi niya, tinawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang aking mga sinasabi. At anong sabi ng Panginoon ay, hindi ko kayo nakikilala. Masakit ang salita ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ito po habang inaaral po natin, magkaroon po tayo ng self-checking. Ano po? Na ako ba yung tao na mahirap i-correct? Ako ba yung tao na kailangan pa akong pakitunguhan? Ako ba yung tao na kailangan pa na pakisuyuan? Kailangan lahat ng sasabihin sa akin ay kailangan pag-isipan muna nung magsasabi kasi baka ma-offend ako? Ako ba yung tao na laging sumusunod pero laging delay? Ano po? Ako ba yung tao na masipag pa? Ako ba yung tao na masigasig pa? Ako ba yung tao na excited pa na tumugon sa pinag-uutos sa akin ng Panginoong Hesus? Ngayon mga kapatid, kung nasi-check natin, nagkaroon tayo ng self-checking at ito ay unti-unti na pumapasok sa atin, ay ito po ay lason. Ano po? Na kapag ka ito ay nagsimulang pumasok sa katawan ng isang tao, ang lalasunin niya ay ang buong katawan nito at hanggang siya ay mapinsala. Kaya nga, habang kung ngayon na-check mo na nagkaroon na tayo ng self-checking na parang nagagawa ko yata. Kagaya po ng sinabi niya sa may pahayag, sabi niya po doon ay magsisi tayo at manumbalik sa Panginoong Hesus. Ito po ay mga paalala na kung saan, kung ito po ay nagagawa natin, ang pinapasok po nating relationship ay hindi malamig, hindi rin mainit, kundi lukewarm, na hindi ka maintindihan, hindi tayo maintindihan ng Diyos kung ano ba yung relationship, stand ng relationship natin sa Panginoong Hesus. Tayo po ay isusuka ng Panginoong Hesus. Nawa mga kapatid, meron po tayong natutunan at patuloy po tayong sumubaybay, manood dito po sa ating Rema Philippines tuwing alas 4 po ng hapon. Marami pa po ito, may mga kasunod pa po, kaya po manatili po tayong nakasubaybay. Tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat sa mga warning na ipinagkaloob mo sa amin sa hapong ito. Dalangin namin, O Diyos, na kung pinapasok na namin, Panginoon, ang ganitong klase ng ugali o habit, Panginoon Lord, humingi kami ng tawad sa iyo. At patuloy nga, Panginoong Hesus, na ang bawat isa sa amin ay masumpungan mo kaming matapat na ginagawa ang tungkulin na ipinagkaloob mo sa amin at matapat na naglilingkod sa iyo. Magpalain mo ang bawat isa na nakikinig at makikinig pa ng iyong mga salita. Sa iyo lahat ng papuri, pagdakila, paggalang at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. God bless you po.